O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, dahil sa ginawa sa palasyo ay binigyan ng malaking pera ang mga bida. Kaya nag-celebrate sila at sinabi ng bida na uminom daw sila ng only alak. Nagpunta sina Aqua at Kazuma sa isang restaurant at doon ay ipinatawag ang mapayat na version ni Ninong Rai. Akala ng chef kung lagot siya pero pinuri pala siya ng dalawang kunwari mga nagasta na expert sa pagkain. Sinabi ni Aqua na parang gawa daw sa mamahalin na special na alak ang flavor ng pagkain nila. Pero sinabi ng chef na lambanog lang ang gamit. Sinabi naman ni Kazuma na nang kinain niya ang isda ay parang lasa daw noong nagpunta siya sa kwarto ng GF niya at nagtago sa ilalim ng palda. At sinabi ng cook na bagoong kasi ang flavor base nito. Sinabi nilang keep the change sabay iwan ng bayad. Pero sakto lang ang ibinayad nila. Umalis ang dalawa para umuwi. Pagbukas nila ng pinto ay nagulat sila nang makita si Megumin na pinapatakan ng yelo ang bunganga ni Lalatina na nakabalot ng tela dahil nag-overheat na naman ito. Inakala nilang may relasyon sina Megumin at Lalatina kaya isinara nila ang pinto para may privacy sila. Ngunit sinabi ni Megumin na maling akala lang nila ito. Kalaunan habang pinagmamasdan ni Kazuma ang nakatali na Lalatina, ay naalala daw niya noong pinagtripan siya ni Lalatina sa palasyo. Kaya bumawi din ang loko. Wow, jackpot! Pagkatapos ng makaraos na si Lalatina ay napansin nila ang itlog na hawak ni Aqua. Sinabi nitong dragon egg daw ang hawak niya na kinagulat ng mga kasama. Nakwento ni Aqua na may nakita siyang matanda na nagbigay sa kanya ng itlog. Sinabi ng matanda na hindi daw niya ito binibente pero humingi naman ng kahit anong pera na mayroon ang babae. Kaya naisip ni Kazuma na na-scam ang babae. Naglalakad sila kalaunan at kinakantsawan ni Kazuma si Aqua na itlog ng manok ang nabili nito. Pero ipinipilit din ng babae na dragon daw ito. Pinuntahan nila ang store ng demon na businessman na galit na binuksan ang pinto dahil sa pangbubulabog ni Aqua. Ibinigay nito ang pera na bayad sa mga lighter at iba pang gamit na ibinenta ni Kazuma. Kaya masaya ang lalaki na niyakap-yakap ang maraming golden coins nito. Naging maganda daw ang negosyo nila dahil nag-overwork daw ang boss niyang babae na kapartner niya sa negosyo. Hanggang ma-overfatigue ito na nagpahinga at tinatawag na sa kabilang mundo. Alam ni Kazuma na immortal ang babae pero torture pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Sinabi bigla ng nakamaskara na nakikita niyang may panganib sa hinaharap ni Lalatina. Pero hindi lang daw kasi nito makita masyado ang future ni Lalatina dahil sa liwanag ng istorbo na si Aqua. Kaya nainis si Aqua at inaway-away ang demonyo na balak tanggalin ang maskara. Nagtanong si Kazuma kung ano yung sekreto ni Lalatina nang may kasama itong natulog. Pero binugbog siya ni Lalatina na ayaw ipaalam ang sekreto. Kalaunan ay ginamit ng demon ang mahiwagang crystal at in-interview si Lalatina para daw malaman ang future nito. Nagsinungaling si Lalatina noong tinanong siya kung bakit siya gumagamit ng mabibigat na armor. Pero sinabi ng demon na sumagot siya ng totoo. Kaya nahihiyang ipinagtapat ni Lalatina na nagsusuot ng armor para hindi pa siya mas lalong magka-muscle. Nagtanong ulit ang demon clown kung bakit daw sinubukan ng babae na magsalamin at sinusukat ang maliit na damit sa kapangiti-ngiti sa harap ng salamin. Kaya nahihiya ulit na sinabi ni Lalatina na gusto nitong maging cute sa pagdress. Ngunit problema niya ang malaking katawan na maskulado saka naiyak. Lumapit naman si Aqua at sinabing maganda pa rin naman si Lalatina noong magdamit ito ng damit pang Cinderella. Nagreklamo si Lalatina kung bakit kinakailangan siyang matanong ng mga ganun bago masabi ang future niya. Pero sinabi ng demon na wala namang koneksyon sa pagbasa sa future niya ang mga tanong niya kanina. Kaya nainis ang knight na hinuli ang demon na binugbog. Pagkaraan pa ng ilang sandali ay sinabi din ni Vanir ang nabasa nitong kapalaran ni Lalatina. Mayroon daw problemang magaganap sa bahay ng ama ni Lalatina. At susubukan daw ni Lalatina na tumulong at magsakripisyo, ngunit wala itong maitutulong. Nagpasalamat si Lalatina na tumayo. At sinabi kay Kazuma na dahil marami naman silang perang nakuha ay hindi na muna nila kailangan mag-adventure. Kaya uuwi daw muna siya sa bahay ng ama. Pero sinabihan din ni Vanir si Kazuma na hindi man magtatagumpay si Lalatina, ay mayroong kakayahan ng lalaki na maimpluwensyahan ng kapalaran ni Lalatina. At naalala ito ng bida na nakahuli ng palaka. Habang naghihimas ng pusa si Kazuma tulad mo kapag nag-iisa, ay nagulat siya nang biglang buksan ni Lalatina ang pinto at sinabing, "Ladies and gentlemen, we got him." May dala itong litrato ng isang Hydra at sinabi sa lalaki na samahan siya para ma-hunting ang dragon. Ngunit sinabi ng lalaki na ayaw niya dahil may pera naman na sila. Bakit pa daw niya ilalagay sa panganib ang buhay? Sinabi ni Lalatina na hahalikan niya ang lalaki kapag sumama.
Ngunit mas lalong natawa si Kazuma na hawak ang pusa at sinabing sino daw ang gusto ng halik kapalit ng pakikipaglaban sa dragon. Kaya nagalit si Lalatina na susuntukin sana ang lalaki ngunit pinigilan siya ng natakot na Kazuma. Lumuhad bigla si Lalatina sa harap ng nagtaka na lalaki. Saka sinabi ng naiiyak na Lalatina na samahan siya ng bida. Kaya naawa naman ang lalaki. Kaya kinumbinsi nila at hinihila ang natatakot na Aqua na ayaw kalabanin ang Hydra. Samantalang excited naman si Megumin na kapag natalo niya ang Hydra ay tatawagin siyang Dragon Killer. Nakumbinsi din si Aqua na nagpunta ng lagon at lumangoy ng lumangoy para linisin ang maruming tubig dahil naiinis daw ang mga halimaw sa malinis na tubig. Naghihintay si Kazuma at ng dalawang babae samantalang natutulog si Aqua sa tubig. Ngunit may nagbukas na mga mata sa ilalim ng lagon na naramdaman ni Megumin. Kaya agad nilang sinigawan si Aqua na walang malay. Nang nais na niyang umalis ay nagulat na lang siya dahil naroon na ang halimaw sa ilalim niya. At lumabas ito ng tubig habang sakay-sakay ang natatakot na Aqua sa isa sa mga ulo nito. Pero hindi daw pwedeng patamaan ni Megumin ng apoy nito ang kalaban dahil naroon pa si Aqua. Samantalang natatakot din si Kazuma dahil sa laki ng kalaban. Muling napunta si Kazuma sa harap ni Ares dahil namatay ulit siya. Pagtitripan sana siya ng Diyosa pero narinig nila ang boses ni Aqua na minamadali ang lalaki. Kaya nabuhay ulit si Kazuma na walang damit at mabaho dahil galing daw siya sa tiyan ng kalaban. Niligtas lang daw siya ni Lalatina na nagpakain sa Hydra para mabawi si Kazuma. Nasa tabi naman si Megumin na wala ulit lakas. Lumapit si Kazuma kay Lalatina at sinabing maligo silang sabay. Pero nakahubad kasi ito kaya pinagbintangan siya ni Megumin na hentai. Dahil amoy tayo ay ayaw ni Megumin na buhatin siya ni Lalatina at Kazuma. Saka din sila mabilis na nagpunta ng guild sa pag-aakalang baka mabigyan sila ng ginto. Samantala ay naligo naman si Kazuma na nakitang maliit pa rin si Junjun. Kumatok si Lalatina na nagpasensya kay Kazuma dahil sa pagpilit nito sa kanya na kalabanin ang Hydra. Nagtanong ang bida kung bakit kailangan ng babae na matalo ang Hydra. Sinabi ng nataranta na babae na walang dahilan. Kaya alam na ng lalaki na may rason ang babae at sinabing babalik sila para patayin ang Hydra. Naisip din ng lalaki na baka busy na sa pag-inom at pagkain sina Megumin at Aqua kaya bilisan na din nila. Ngunit sa guild ay nagagalit ang mga tao dahil sa pag-istorbo ng mga bida sa Hydra. Dumating sina Kazuma at Lalatina na agad pinagtaguan ni Megumin. Sinabi ng clerk na may problema sa capital kaya nag-alala ang bida sa prinsesa. Pero yung pagnanakaw pala sa kwintas ng prinsesa ang tinutukoy ng clerk. At may bounty pa sa ulo ng mga magnanakaw na 200 milyon. Kasing taas daw ito ng bounty ng Demon King. Narinig itong lahat ng mga naroon na naging interesado. Kaya ninervyos na napatanong si Kazuma nang tignan siya ni Lalatina at nag-iisip. Dahil ito ang nakakaalam na si Kazuma ang magnanakaw noon. Sinabi ng clerk na kung mahuhuli nila ang magnanakaw na iyon ay darating ang kawal ng kaharian at tatalunin ang Hydra na kinatatakutan nila. Sa bahay ay kinakausap at inaawitan pa ni Aqua ang itlog nito para daw maging malakas paglabas. Ngunit sinabi ng bida na ay lapit pa ang itlog sa apoy para maluto at kainin nila. Pumasok si Megumin na puntahan ulit ang Hydra para patayin ito. Ngunit hindi daw interesado si Aqua na ayaw balikan ang monster. Sinabi ni Megumin na dapat silang magaganti dahil pinatay ng Hydra si Kazuma. Ngunit hindi din interesado si Kazuma na labanan ng Hydra. Dahil daw umuulan ay ayaw ni Kazuma na labanan muna ang halimaw. Kaya nainis si Megumin na kinuha ang pusa ng lalaki. Pero kalaunan ay sina Megumin at Lalatina lang ang nagpunta sa lawa para bombahan ang Hydra. At ganun din sa mga sumunod na araw. Sa huling laban ay nilunasan ni Aqua si Lalatina pag-uwi at sinabi ng Knight na nahihirapan sila dahil sa pagtubo ulit ng ulo ng Hydra. Naawa naman si Kazuma kaya inayos-ayos nito ang armor ni Lalatina. Naalala daw ni Lalatina ang pagkakataon na inayos ng lalaki ang armor niya noong galing sila sa isang bathhouse. Na gusto sana ulit na pasyalan ni Lalatina kasama ang mga kaibigan. Nakita nilang wala si Lalatina sa bahay at alam nilang pupunta ito sa lawa para labanan ang Hydra. Kaya sinabi ni Kazuma na pigilan ito ng dalawang babae habang gagawa siya ng paraan. Habang hinihila sina Megumin at Aqua ng parang kalabaw na malakas na babae, ay nagulat siya nang dumating ang mga adventurers na tinawag ni Kazuma para daw tulungan si Lalatina. Kaya natigilan si Lalatina. Kalaunan ay nag-ayos agad sila ng mga patibong para mahuli ang Hydra. Naghanda din ang mga magicians para dito. Samantalang nag-buff naman si Aqua para sa mga tao. Nang ayos na ang lahat ay sinimulan ni Lalatina ang pag-atake na narinig naman ng Hydra na sinundan ng babae.
At nang nasa posisyon ay pinalipad ng mga adventurers ang kanilang tali para talian ang leeg ng Hydra na nahuli. Saka din ginamit ng iba pang adventurers ang malaking panghuli na pinalipad sa Hydra. Saka din pinagtulungan na hilahin ito palapit kahit na mas malakas ito sa kanila. Pinalipad din ng mga macho si Kazuma at naihagis siya sa likod ng Hydra. Saka siya gumamit ng magic na panghigop ng lakas na naramdaman ng Hydra. Kaya nang hina ito at nahila ng mga tao. Pero bumaliktad ang dragon na binalak na daganan ang bida. Pero dahil malakas si Lalatina ay binuhat nito ang dragon para hindi mapasat ang bida. Paulit-ulit na ginagamit ni Kazuma ang magic nitong panghigop ng lakas kaya hindi makalaban ang dragon. Habang naiipit sila ay nanghihina na daw si Lalatina. Pero sa oras na iyon ay minumura siya ng lalaki at feeling daw niya ay masarap. Samantalang nakikita ito ng iba pang adventurers na nagkaisa na hilahin ang tali ng sabay-sabay. Nang sinabi ni Kazuma na mawawasak ang itlog niya kapag sumuko ang babae sabay nagmura, ay mas nanginig ang babae na masuchista at lumakas naman ito na itinaas ang dragon na natamba ang isang ulo. Nakita ito ng isang makasarili na adventurer na si Dust, at mag-isang tumakbo hawak ang espada para daw pugutan ang ulo ng Hydra dahil mahal ang halaga nito. Ngunit siya ang kinain ng ulo ng buo. Mabuti na lang at pinutol ng isang witch ang ulo ng Hydra at naligtas pa ang lalaki. Nang makalayo na sina Lalatina at Kazuma sa kinaroroonan ng dragon ay inutusan ni Kazuma ang mga wizard na gamitin ang magic. Kaya din nagritual-ritual si Megumin ng malakas nitong fire spell na tulad ng nuclear bomb at sa isang tirada ay sinunog ang Hydra. Nagkasiyahan ang mga adventurers na nag-inuman dahil sa tagumpay. Nagtanong si Kazuma kung masaya na si Lalatina sa pagkatalo ng Hydra. At sumagot ang babae na masaya siya hindi dahil sa pagkatalo ng Hydra, kundi ay dahil nakita niya ang pagkakaisa ng mga adventurers. Pag-uwi nila ay nakita ni Kazuma at ng dalawang babae ang sulat na iniwan ni Lalatina. Sinabi ni Lalatina na may problema siyang dapat asikasuhin kaya umuwi na ito. At hindi na daw siya babalik. Pero sinabi ng Knight na hindi daw niya makakalimutan ang kanilang pagsasama. Kaya naiinis ang tatlong bida na nagpunta sa harap ng bahay ni Lalatina at nagrally. Hindi daw nila matatanggap na basta nalang umalis si Lalatina mula sa guild party nila na kulang ang paliwanag. May lumabas na butler na agad binigyan ni Aqua ng suhol para daw buksan ang gate. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi daw siya tumatanggap ng bayad na maliit ang halaga. Tinawag nito ang mga bantay kaya napilitan ang tatlo na umalis. Sa bahay ay naisip ni Kazuma na pagbigyan ng nais ni Lalatina. Kaya sa daan ay pilit sinabi ni Megumin na huwag nilang pabayaan si Lalatina. Pero sinabi ng bida na kailangan nila agad ng tank sa guild na kapalit ni Lalatina. Nagpunta sila sa guild at binalak mag-interview ng Knight. Kaso ay sinabi kasi ni Megumin na siya ang sikat na witch na nagpapasabog ng malakas na apoy. Narinig daw siya ng lalaki na unang nag-apply at natakot ito kaya umatras. At maging yung iba pang mga prospect sana ay nag-atrasan na din. Naiinis si Kazuma samantalang masaya naman si Megumin dahil binalak niya talaga ito. Biglang dumating si Dust na nagpatulong kay Kazuma. Alam ni Kazuma na matapang ito dahil kinain pa nga ng dragon. Kaya alam niyang seryoso ang sitwasyon na ni-request ni Dust. Pero yung chicks pala na kasama ni Dust ang problema niya dahil may kinakatagpo itong iba. Nalaman niya ito dahil sekreto niya itong sinundan. Parang ikaw din noong kinalkal mo ang message sa cellphone ng natutulog mong syota. Nagpunta sila sa bahay tagpuan ng babae at ng mayaman na lalaki. Saka pinasok ito at nakinig sa manipis na pader. Narinig nila ang sensitibo na usapan ng dalawang inakala nilang nagla-loveng-loveng. Sinabi ng mayaman na lalaki na gusto niyang kunan ng maraming litrato ang kausap. Kaya nainis si Dust na pinipigilan pa ni Kazuma. Pag-alis ng mga pinapakinggan nila ay pinasok ng dalawa ang kwarto. Nakakita sila ng panty at bra sa kama. At ng isang malaking luma na camera. Biglang isinuot ni Dust ang underwear na ikinabahala ni Kazuma. Pero sinabi ni Dust na maghihiganti daw sila sa pagpicture sa kanya na suot ang underwear. Kaya nagposeng-poseng si Dust habang mabilis naman ang kamay ni Kazuma na kinukunan siya ng litrato. At nang matapos ang paggawa nila ng pang-post sa ipinagbabawal na website ay patawa-tawa pa silang gamulong-gulong sa sahig. Ngunit naabutan sila ni Narin at ng mayaman nitong client. Humingi ng pasensya ang dalawa na parang pinagalitan ng mga bata. Tinawag ni Rin si Kazuma at umalis silang dalawa. Samantalang naiwan sina Dust at ng mayaman na client. Siga pa daw si Dust na isinara ang pinto at mag-uusap daw sila ng lalaki sa lalaki. Kaya excited ang nobleman na hindi makapaniwala. Sinabi din ni Dust na sanay na daw siya sa mga nobleman at hindi natatakot kaya mas excited ang nobleman na patawa-tawa. Sa labas ay sinabi ni Rin na wala na daw siyang magagawa. Inamin ni Rin na hindi daw siya ang gusto ng client niyang nobleman,
kundi ay si Dust ang crush nito at siya ang kinausap para mapalapit kay Dust. Kaya sa loob ay ipinakita na hinuli ng nobleman ang nakabra at panty na Dust. Saka sa labas ay narinig na lang ni Kazuma at Rin na napasigaw sa tusok si Dust. Naalala ko tuloy yung kwento ng nalasing na lalaki na itinakbo ng mga bakla gamit ang mabilis na taxi. Habang paalis ay tahimik lang sila ni Rin at inisip ni Kazuma na walang nangyari sa araw na iyon. Ibinalita bigla ni Rin na narinig nito ang balita mula sa nobleman na nasa peligro ang tahanan ng tatay ni Lalatina. At nakaschedule na daw na aasawahin ni Aldarp si Lalatina para iligtas ang bahay ng babae sa pagbagsak. Agad na sinabi ni Kazuma ang chismis sa mga kasama at napagkaisahan nilang dapat marinig ang kwento mismo kay Lalatina. Pagsapit ng gabi ay nag-buff si Aqua ng blessings nito kay Kazuma. Pero may sinabi siyang di nagustuhan ng lalaki kaya nais niyang mapunit ang bunganga ng babae. Sinabi niyang siya lang mag-isa ang papasok para hindi sila mabisto. Pagpasok sa loob ay nag-iisip siya kung anong gagawin nang bigla siyang magsalita na iba ang boses. Ito pala yung binigay na blessing ni Aqua kanina kaya naging excited ang bida. Sa kwarto ni Lalatina ay hindi niya pinapasok ang mga katulong na nais magbigay ng pagkain. Malungkot siyang nag-iisip sa loob nang magsalita ang butler niya sa labas ng pinto. Sinabi nitong naroon daw si Kazuma para kausapin ang babae. Ngunit tumanggi ang babae. Sinabi ng katulong na sasabihin daw ni Kazuma ang sekreto niya sa mga nasa guild. Ngunit sinabi ng babae na hindi na siya babalik doon. Sinabi ulit ng katulong na concern daw siya sa abs niya at ng iba pang pangbabae na sekreto niya. Kaya nagsimulang mag-alala ang babae. Sinabi pa ng katulong ang mga ginagawa niya gabi-gabi kaya napilitang lumabas ang babae. Pero si Kazuma ang nasa labas na mabilis hinuli ang babae. Dinagana niya ito sa kama saka din tinapala ng bibig. At parang hindi daw lalaban ang babae. Kaya tinanggal ng bida ang kamay sa bibig niya. Ngunit sumigaw ito ng ubod lakas at nagising ang lahat sa bahay. Dumating ang maraming mga sundalo sa pinto na nagtanong kung ayos lang si Lalatina. Sumagot ang boses ni Lalatina na sinabing aksidente lang na napasigaw siya dahil busy siyang nagpapasarap sa sarili. Pero si Kazuma pala ang sumagot na muling hinawakan si Lalatina. Kaso ay malakas ang babae na nilagatok ang kamay ni Kazuma kaya napasigaw ang lalaki na boses ni Lalatina. Mas lalo sanang papasok ang mga sundalo. Pero muli siyang sumigaw at pinaalis ang mga sundalo sa labas na natarantang nag-alisan. Kaya nanalo si Kazuma sa laban nila ni Lalatina. Sinabi ng babae ang utang ng kanilang pamilya at tanging ang pakikipagkasal lang niya kay Aldarp ang solusyon. Sinabi ni Kazuma na babayaran nila ang utang ni Lalatina. Pero agad na sinabi ng babae na noble siya at hindi papayag na kunin ang pera ng commoner. Hinawakan ng babae ang kamay ni Kazuma. Saka lumapit ang babae sa lalaki at parang siwamos na sinabing baka pwedeng paisa tayo. Pinahawak pa nito ang sariling tiyan na kinablush ng babae. Pero natigil siyang napahiya nang sinabi ni Kazuma na totoo nga na matigas ang abs ng babae. Kaya binugbog tuloy ni Lalatina si Kazuma na walang laban. Dahil sa ingay ay muling dumating ang mga sundalo na bubuksan sana ulit ang pinto. Pero sinabi ng peking boses ni Kazuma na huwag itong bubuksan para di siya makitang hubad. Sinabi ni Lalatina na kasama niya ang intruder at may skill na ginagaya ang boses niya. Kaya pumasok ang mga sundalo sa kwarto na inatake ni Kazuma ng pambulag na buhangin. Sa kanya agad ginamit ang lurk skill kaya hindi makita ni Lalatina. Nagpunta ang bida sa isang kwarto at nagulat siya dahil naroon pala ang tatay ni Lalatina. Sinabi ng tatay na swerte daw si Lalatina dahil may mga kaibigan itong maasahan. Nagtanong si Kazuma kung bakit hinahayaan ng tatay ang anak na ikasal kay Aldarp. Pero sinabi ng tatay na gusto daw nitong itakbo ni Kazuma si Lalatina at magpakalayo-layo doon. Pero tumanggi ang lalaki na sinabing baliw daw ang anak nito na nagdala sa kanya sa problemang iyon. Nag-offer si Kazuma ng hilang ni Aqua. Pero sinabi ng tatay na hindi daw tumatalab sa kanya ang magic. Narinig nila ang pagsigaw ni Lalatina sa labas. Saka nito binuksan ang pinto kasama ng mga sundalo. Kaya sinabi ng lalaki magdahan-dahan ito. Galit daw si Lalatina dahil sa mga sinasabi ni Kazuma sa kanya. Pero sinabi ng lalaki na totoo naman ito. Kaya todo depensa naman si Lalatina na nahihiya. Binalak ni Kazuma na lumabas ng bintana. Pero nasaktan siya na nahulog dahil matigas pala ang pagkakagawa nito. Kaya pinagtawanan siya ng babae. Dahil nasaktan ay mangiyak-ngiyak na nag-over the bakod ang bida at sinabing hindi daw tutulungan ng babae hanggang hindi ito nagmakaawa sa kanya. Saka siya agad umuwi para magpahil kay Aqua. Naglathala si Aldarp na malapit na ang kasal nila ni Lalatina. Pero nasa bahay lang si Kazuma na busy sa pagpapaputok ng mga bubble wrap para matanggal daw ang stress nito. Kaya inapak-apakan ito ni Megumin na gustong iligtas si Lalatina.
Sinabi ni Megumin na tulungan siyang mapigilan ang kasal. Pero sinabi ni Kazuma na huwag masyadong manggulo ang witch. Isang araw ay nakatanggap sila ng sulat mula kay Lalatina. Ngunit ito pala yung sulat na pinadala ni Megumin na threat letter na pasasabugin nito ang venue ng kasal na ibinalik lang sa kanila. Kaya humingi ng patawad ang bida. Nagpunta naman si Aqua sa harap ng bahay ni Lalatina at nagtawag ng mga audience nito para mag-perform ng magic. Pinuntahan siya ni Kazuma para pigilan. Ngunit mas nag-ingay si Aqua na tinatawag ang pangalan ni Lalatina. Kaya para matigil ay hinila na siya ni Kazuma paalis ng mansion. Sinubukan pang konsensyahin ni Megumin na ang tao na mahal niya ay hindi sumusuko sa mga pagsubok. Ngunit hindi daw tinatablan si Kazuma sa pagdadrama ni Megumin. Pagdating ng araw ng kasal ni Lalatina ay muling tinawag ni Megumin si Kazuma na pasabugin nila ang wedding venue ni Lalatina. Pero sinabi ng bida na magiging wanted ng tuluyan si Megumin kapag gagawin niya ito. Sinabi ni Megumin na walang pakialam si Kazuma. Ngunit seryosong sinabi ni Kazuma na concern siya pero walang magagawa. Alam niyang manyak si Aldorp na kapag nagsawa sa gusto sa isang babae ay itatapon na lang ito. Kaso ay wala silang magagawa dahil mga noble people ang ikakasal at wala silang kakilala na iba pang mayaman. Mahirap lang sila. At mula sa ibang status ng pamumuhay si Lalatina. Sinabi ni Megumin na naiintindihan daw nito ang bida. At sapat na daw ito para kay Megumin. Nakapag-isip na daw si Megumin at gagawin ang nararapat para walang pagsisihan sa huli. Saka lumabas ng pinto. Biglang pumasok si Vanir na sinabing naroon siya para makipag-transact ng business kay Kazuma. Nainis si Kazuma na sinabing wala siya sa mood. Pero ipinakita ng demon ng isang mahiwagang kwintas at ibinenta ito sa lalaki. Pero hindi daw interesado ang bida. Ipinakita ni Kazuma ang mga produkto na ginawa nito. At nagustuhan naman ito ni Vanir. Kaya naglabas ito ng isang bag ng ginto para pambayad. Nakita ito ng bida at napakislap ang mata, pero kunwari sinabing kulang ang pangbayad ng demonyo sa mga imbensyon niyang mas mahal ang halaga. Kaso ay nakikita ng demon ang hinaharap kaya alam nitong si Kazuma ang nangangailangan sa oras na iyon. Kaya sa huli ay nagpirmahan sila ng kontrata. Dahil alam ng bida na maraming pangyayari ang nalalaman ng kaharap ay nagtanong ito kung anong nangyari kay Lalatina at sa pamilya. Sasagot sana si Vanir nang biglang dumating si Aqua at in-exterminate ang demon na natunaw at naiwan lang ang maskara. Nagreklamo si Aqua dahil pagtalikod lang daw niya kaunti ay naging demon worshipper na si Kazuma. Sinabi ni Aqua na busy daw siya kanina sa pakikipag-usap sa bisita nilang butler ni Lalatina. Saka agad ding umalis ang butler dahil nakita na busy ang bida. Muling bumalik si Vanir na patawa-tawa at sinabing sinira ni Aqua ang maskara nitong nag-crack. Kaya lumapit ang bully na babae na pinagtatawanan si Vanir. Ngunit binukulan siya ni Kazuma para patuloy na kausapin ang demon. Nagkwento si Vanir na sinabi ang dahilan kung bakit nagkautang ang pamilya ni Lalatina kay Aldorp. Sinabi ni Vanir na noong nawasak ang destroyer na kinalaban nila noon ay nadamay na maraming mga mahihirap ang naapektuhan ng pagsabog. Nagpunta sila noon kay Aldorp dahil ito ang boss doon para humingi ng tulong. Ngunit kurakot ito na sinabing buti at buhay pa sila. Kaya ang pamilya ni Lalatina ang tumulong sa maraming tao. Kalaunan nang magkaroon din ng problema sa flood control corruption, ay ng madaming tao ang naging biktima ng pagbaha dahil sa kagagawan din ng mga adventurers ay ang pamilya din ni Lalatina ang tumulong. Dahil kulang ang kanilang pera ay nag-loan sila kay Aldorp na sinabing kapag wala silang pambayad ay ang katawan ni Lalatina ang gagawin nilang collateral. Nagalit si Kazuma nang marinig ang mga bagay na ito at nagtanong kung magkano lahat ng utang ni Lalatina. Kaya sinabi ni Vanir na kapag pagsama-samahin ni Kazuma ang lahat ng kayamanan at ng naroon na ginto ay sapat na ito para bayaran ang utang ni Lalatina. Samantala sa bahay ni Aldorp ay hindi na siya makapaghintay na matikman si Lalatina kaya pinapaalis ang lalaki sa pinto. Pero sinabi ng doorman na hindi pa oras kaya wala pang karapatan si Aldorp na pumasok. Kaya umalis din si Aldorp. Dahil sa ginawa ay ipinatawag ni Lalatina ang lalaki na pinasalamatan dahil sa ginawa. Sinabi ng lalaki na handa siyang pagsilbihan ang lalaki na mapipili ni Lalatina. Saka din ito umalis. Naalala ulit ni Lalatina ang mga kaibigan sa guild. Lalo na si Kazuma na nagpatibok ng kanyang puso na palaging binabastos siya pero gustong-gusto niya. Tinawag ng butler si Lalatina para daw simulan ang kasal saka sinabing dumating ang pinakamataas na pari sa bayan. Kasama din sa mga bisita ang mga siga na adventurers pero sa labas lang sila. Pagtugtog ng musika ay pumasok si Lalatina na ginagabayan ng butler. At excited si Aldorp sa parating na putahe. Humarap sila sa pari at sinabi ng pari na against the will daw para kay Lalatina na ikasal pero tatanggapin pa rin ba niya ang pangit na lalaki.
Saka sinabi-sabi pa ng pari na matandang lalaki si Aldarp na hindi kaakit-akit. Kaya napangiwi ang mga tao. Naiinis si Aldarp dahil sa pagkarinig na matanda siya kaya nagreklamo ito. Pero tinanggal ng pari ang maskara at nalaman nilang ito pala si Aqua. Kaya nagulat ang mga tao. Isa din sa mga madre ang hinila ang kamay ni Lalatina dahil ito pala si Kazuma. Sinabi nito sa babae na umuwi na sila. Sinabi ni Lalatina na papatayin daw sila sa pakikialam dahil kasal iyon ng mga noble people. Pinaamin ni Kazuma ang babae kung gusto siya nito. Pero sumagot si Lalatina na siraulo ang lalaki. Sinabi ni Aldarp na hindi daw kaya ni Kazuma na bayaran ang utang ng babae. Kaya ginawa itong license ni Kazuma para bayaran ang utang ng babae. Tinamba nito ang maraming gold coins na tinago sa isang vase na nabasag at sinabing aabot ito ng 2 billion. Kaya nanlaki ang mata ni Aldarp. At mabilis din ang mga tao na kinuha ang kayamanan habang pinipigilan sila ni Aldarp na nakipagsiksikan para kunin ang ginto. Nagulat si Lalatina kung saan kinuha ng lalaki ang pera nito. Kaya ipinaliwanag ni Kazuma na ibinenta niya lahat ng mga produkto na naisip nito kay Vanir at ng mga kayamanan nilang naipon. Kaya nagulat ang babae na sinabing siraulo daw ang lalaki. Ngunit nagalit si Kazuma na sinabing kailangang bumalik ng kasama nilang Lalatina dahil binili na niya ito ng maraming halaga kaya dapat ibayad nito ang sarili. Kaya napawaw si Lalatina sa sarap na ng hina. Binuhat siya ni Kazuma kaya feeling ng babae ay bride siya ng bida. Biglang dumating ang mga sundalo ni Aldarp. Kaya pinatayo ni Kazuma ang bride na sinabing mabigat. Nagalit si Lalatina na tumayo at sinira ang gown nito. Saka inatake ang mga kawal na sinakal ang iba samantalang pinagisahan siya. Nag-isip ng paraan sina Kazuma at Aqua. Ginamit nila ang boses ni Aldarp na inutusan ng mga sundalo na pulutin ang pera niya. Kaya iniwan ng mga ito ang mga bida at pinuntahan ng boss. Kaso ay inutusan ulit sila ni Aldarp na mahuli ang mga bida. Malapit nang makalabas ng simbahan ang tatlo. Pero natigil sila nang tumalon ng isang anak ni King Kong sa labas na walang balbon na kinabahala ng mga bida. Biglang may gumamit ng electric power kaya nakuryente ang malaking extra. Saka din ito bumagsak kasama ng pader ng simbahan. Si Yunyun pala ang umatake at kasama niya ang idol na si Megumin. Papasabugin daw ni Megumin ang lugar para kay Lalatina. Pero itinuro ni Yunyun na naroon na sina Kazuma at Aqua kasama si Lalatina. Kaya nag-relax ito at sinabing hindi daw in-expect ang pagpunta doon ng lalaki. Sinabi ni Aldarp na bluff lang daw ang ginagawa ni Megumin para hindi sila mahuli. Ngunit naiinis na sumagot si Megumin na tinatanggap daw ang hamon ng pangit. Kaya nagpalabas siya ng explosion magic na halos sakop ang buong bayan. Kaya inawat ng mga tao si Aldarp na huwag galitin ng witch. Nilapitan ng tatlo ang dalawang witch at nagpasalamat si Lalatina sa pagdating ng witch. Sinabi ni Megumin na walang anuman dahil magkaibigan naman sila. Nakita ni Aldarp ang mga adventurers sa labas kaya inutusan niya ang mga ito na hulihin daw ang kanyang tumatakbo na bride at mga kasama nito. Ninervyos si Kazuma na tinignan ang mga tahimik lang na adventurers. Pero isa sa mga ito ang nangsipa ng bungo at sinabing maglaro sila ng soccer. Saka nagkanya-kanya silang busy. Kasama din si Dust na alam na natin na nilak ng isang mayaman na lalaki. Kaya sinabi ni Kazuma kay Lalatina na naroon din sila para tulungan siyang makaalis sa sitwasyon na iyon. Kaya naiiyak ang babae. Dumating ang mga sundalo ni Aldarp kaya masaya ang pangit na lalaki na naging siga ulit. Kaso ay naistorbo sila sa pag-activate ng power ni Megumin. Sinabi ni Megumin na hindi na niya kayang pigilan ang power at kailangan niyang pumutok. Pinipigilan siya ni Yunyun at Kazuma na sinabing huwag doon. Pero hindi na ito kayang pigilan ng witch. Kaya inilabas na niya ang init ng apoy at pinaputok ito sa himpapawid. Nagkaroon ng malakas na explosion na halos kasing laki ng bayan. Nawalan ng lakas si Megumin. Pero napatingin sila kay Kazuma na nagtatago sa likod ni Lalatina. Kaya nadismaya daw ang mga babae sa kanya na nagtago siya sa kanyang niligtas. Muli silang tumakbo pero nakita sila ni Aldarp. Kaya inutusan nito ang mga sundalo na habulin ang mga bida. Natataranta ang mga bida dahil maabutan sila. Ngunit paglingon nila ay nakita nila ang isang adventurer na natamba sa lupa at sinabing sinaktan daw ng sundalo. At pumasok din sa eksena si Dust na sinabing hindi pwedeng iwan ng sundalo ang kaibigan niya na wala man lang pakialam. Hinawakan ng sundalo ang dibdib ni Dust. Kaya nag-inarte itong labis na sinaktan ng sundalo. Dahil dito ay naiisip ng mga adventurers na naging abusado ang mga sundalo. Kaya nakipaglaban sila sa mga ito at binugbog lahat ang mga sundalo na kinatakot ni Aldarp. Kaya nakatakas ang mga bida pero may utang silang alak sa mga adventurers. Sa katalunan na naiwan si Aldarp.
Umuwi sila sa kinaroroonan ng tatay ni Latina. Nanghihina na ito pero sinabi sa anak na kasing ganda siya ng ina. Sa kanya tinawag si Kazuma para lumapit. Nagpasalamat ang tatay at hiningi na alagaan ni Kazuma ang anak. Pero ayaw daw ng lalaki. Pero dahil high ranking ang tatay ay sinabi ng bida na oo. Nakita ni Aqua ang kristal na nasa paligid. Nagpaalam na sina Latina at ng ama nito sa isa't isa. Dahil nanghihina na ang tatay, kaya naiyak si Latina. Ngunit walang ano-ano ay sinira ni Aqua ang curse spell at nakuryente ang tatay ni Latina. Saka din naging maayos ang kalagayan nito at ipinaliwanag ni Aqua na nakulam lang siya pero inayos na niya. Kaya nagkumot na lang ang tatay. Samantala ay binubugbog ni Aldarp ang demonyo na si Maxwell. May kontrata pala siya sa isang demon at dahil hindi na tumatalab ang pagkulam ng demon sa tatay ni Latina ay sinasaktan siya ni Aldarp. Nais ni Aldarp na makuha si Latina at kapalit noon ay babayaran nito ang kung anumang nais ni Maxwell. Nagsalita bigla si Latina sa labas ng pinto kaya excited si Aldarp na inakalang kagagawan nito ni Maxwell. Sinabi niyang malaya na si Maxwell at tapos na ang kanilang kontrata. Kaya nagbago ang mata ni Maxwell. Nakita nga ni Aldarp si Latina sa labas ng pinto na agad niyang niyakap. At sarap na sarap sana ito pero biglang nagbago si Latina na naging si Vanir. Natawa si Vanir at naramdaman ang frustrated na emosyon ni Aldarp. Nagpakilala si Vanir kay Maxwell na sinabing pamilyar si Vanir sa kanya. Tinawag ni Vanir si Maxwell na umuwi ng impyerno pero pinigilan sila ni Aldarp. Nagseryoso si Vanir na sinabing duke si Maxwell sa impyerno kaya nabahala si Aldarp. Kung ibang demon lang daw ang naroon ay baka patay na si Aldarp. Aalis na sana sila pero sinabi ni Maxwell na kailangan muna niyang kunin ang bayad ni Aldarp ayon sa kontrata nila. Kaya takot na takot si Aldarp samantalang patawa-tawa naman si Vanir. Nilagatok ni Maxwell ang kamay ni Aldarp kaya nasaktan ang pangit na tao. Saka masaya si Maxwell dahil sa lakas ng nasasaktan na sigaw ni Aldarp dahil sadista pala ito. Sinabi ni Vanir na hindi daw sapat ang buong buhay ni Aldarp na papahirapan ni Maxwell para makuha nito ang bayad na inaasam. Kaya huwag na huwag makipagkontrata sa demonyo. Kalaunan ay sinabi ni Latina na hindi na nila kailangang umalis dahil nawawala si Aldarp. Naisip ng kaharian na pwedeng si Aldarp daw ang nakipagpalitan ng katawan sa prinsesa noon kaya ito tumakas at nawawala. Dahil sa nalaman ay nag-relax ang mga bida. Nasabi ni Aqua na nabili na ni Kazuma si Latina pero hindi payag ang lalaki. Nagpasalamat si Latina at humingi ng pasensya dahil sa ginawa niya. Ngunit agad siyang nilapitan ng dalawang babae at sinabing ayos na ang lahat. Mababawi daw ng pamilya ni Latina ang kayamanan na kinuha ni Aldarp. Ngunit naisip nitong kailangan din nilang mabawi ang pera ni Kazuma. Napatigil ang bida dahil na-imagine nito ang 2 bilyon na ginto na maibabalik sa kanya. Agad na lumapit ang dalawang babae na pinuri-puri ang lalaki. Saka din nagpabili ng gusto nilang gamit. Kaya sinabi ng lalaki na gold digger sila pero hindi nila pinakinggan. Sinabi ni Latina yung sulat na iniwan niya sa kanilang tatlo. At alam nila na akala ni Latina kung out na siya sa guild nila. Kaya sinabi ng tatlo na walang ibang pwedeng pumalit sa lugar ni Latina bilang tanker nila at welcome ito dahil wala namang umalis. Formal na nagtanong si Latina na nais ulit niyang maging kasali sa guild. At nang sinabi nilang welcome back ay naiiyak si Latina na muling pumasok sa bahay. Sa bahay ay nasabi ni Latina ang nangyari sa kanila ni Kazuma sa kwarto na hinawakan ng lalaki ang abs niya. Kaya nagalit ang dalawang babae kay Kazuma. Pero sinabi ng lalaki na si Latina ang gumawa noon. Nagrason si Latina na inakala niyang last moment niya iyon kay Kazuma kaya nagbaka sakali lang naman. Kaya siya naman ang pinagalitan ng dalawang babae na nadismaya daw dahil madaling sungkitin. Nagtanong si Kazuma kung paano inaayos ang buhay mag-asawa doon. At sinabi ng dalawang babae na kapag umalis ang asawa sa gabi ng araw ng kanilang kasal, ay considered na abandoned na ang babae. At ito ang ginawa ni Latina. Kaya kinantsawan siya ni Kazuma na tinawag na divorceness, na kinaiyak ng babae. At natapos ang puno ng bully na series. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax!